Ngayong araw mga chong ay kakauwi ko lang galing sa trabaho at nadatnan ko si Nunoy nagising pa. Wala pa akong tulog dyan mga chong at pagod na pagod pa. Pero di ko maipaliwanag mga chong nung umiti siya dyan nakalimutan ko yung pagod at puyat ko dyan. Naidlip na nga si Nunoy dyan at nagtimpla muna ako ng kape. Pagkatapos nga nun ay kumuha na ako ng kanin pero naubusan pala ako ng ulam. Buti na lang mga chong ay may malapit na tindahan dito sa amin at nakabili na lang ako. Eto nga pala mga chong yung nabili kong ulam, baka pala yan. Baka chicharon yan. Sa mga nagtatanong nga ng presyo nito ngayon, 5 piso pala, 4 na piraso na yan. Pati nga pala to ay nakisabay na rin sa pagmamahal. Kasi nung araw, piso isa lang yan, may suka pang palaman. Shoutout nga mga chong sa mga nakaranas mag-ulam ng mga pambihirang ulam na to. Tapos na nga akong kumain dyan mga chong at kinausap ko si Nunoy na matulog ulit dahil magluluto ako ng ulam namin para sa pananghalian. Ay nga mga chong yung lulutuin ko sa pananghalian. Eto yung dahon ng gabi at iba-iba rin yung tawag dito sa amin yan. Hindi pa nga pala gaanong tuyo yan mga chong. Tawag niyan dito sa amin chong ay katnga. Sa Tabaco at Legazpi naman ay natong ang tawag nila dyan. Apay naman ang tawag sa Kamalig at Ginubatan. Di ko na rin alam sa ibang lugar. Pag magluluto nga pala kayo mga chong netong laing, mahabang pasensya yung kailangan. Bukod na mga chong sa mahabang proseso, makatipayan sa katawan pag nagkamali ka ng hawak dyan. Ni isa-isa ko nga mga dahon yan mga chong. Baka may caterpillar na makasabay sa ulam. Iniisa-isa ko pa nga buklatin ng mga dahon na yan. Pag nagagayat ka nito mga chong, huwag kang hahawak kung saan-saan sa iyong katawan dahil panigurado kaliwat kanan ang kamot mo dyan. Nga pala mga chong, tapos na din pala tayo magkudkod ng mga nyug dyan kanina. Nagayat ko na din yung bawang sibuyas at luya. Ikaw na nga pala chong, bahala kung ano yung sahog mo dyan. Pagdating naman pala mga chong sa gata ay kailangan mong ihiwalay yung unang piga o yung tinatawag nilang kakang gata. Ito yung kadalasang huling nilalagay kapag magluluto ka ng gulay. At ang pangalawang piga naman, yun yung unang inilalagay. Nailagay na din sa kawali yung pangalawang gata dyan. Naisama ko na rin yung luya, bawang at sibuyas dyan. At kapag kumulo na nga yung pangalawang gata ay ilagay na yung laing dyan. Mekos-mekos lang para di bumuo yung gata hanggang sa magkulo. Nga pala mga chong, yung kawaling gamit dyan, ganyan talaga kulay niyan. Itim na talaga nung nabili pa yan. Charot! At eto na nga, nalagay na nga yung dahon ng gabi o laing sa kumukulong gata. Antay na lang hanggang sa lumambot. At pag lumambot na nga mga chong ay ilagay naman yung kakang gata hanggang sa magmantika. Huwag pala mga chong kalimutan lagyan ng asin at magic sarap para lalong sumarap. Parang ako, charot. Hayaan na nga lang tong kumulo at magmantika at maluto. At heto na nga at luto na. Tikman na natin yan mga chong. Nag-aagaw nga yung tamis at alat. At di ko na nga kayang tiisin yung tikim-tikim lang mga chong. Tara na at kainan na. Sobrang panalo ang lasa niya mga chong. Paano ba yan mga chong? Naubos ko na naman yung 3 minuto nyo. Paalam!